Ang merkado ng motorsiklo sa Pilipinas ay patuloy na pinaghaharian ng mga makabagong modelo ng automatic scooter na nagbibigay ng kaginhawahan at abot kayang transportasyon para sa mga mamamayan. Sa gitna ng naglalakihang mga pangalan at iba't ibang tatak, ang isang partikular na modelo ay nagawang baguhin ang takbo ng industriya at maging permanenteng bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang modelong ito ay ang Honda Click 125 na kilala ngayon bilang isa sa mga pinakamatagumpay at pinakamabentang unit ng dalawang gulong sa kasaysayan ng bansa. Mula nang pumasok ito sa lokal na merkado, nagdala ito ng mataas na antas ng teknolohiya na dating makikita lamang sa mga mamahaling malalaking motor, ngunit ibinahagi sa publiko sa isang presyong hindi mabigat sa bulsa. Ang opisyal na pagpasok ng seryeng ito sa Pilipinas ay naganap noong 2 ng Marso 2015 nang formal itong ilunsad ng kumpanyang Honda Philippines Incorporated. Ang kumpanyang ito ay ang lokal na subsidiary ng tanyag na korporasyon mula sa bansang Japan, ang Honda Motor Company Limited. Para sa operasyon sa Pilipinas, ang pamamahala at distribusyon ay pinamumunuan ng mga itinalagang ehekutibo ng Honda Philippines Incorporated na may malaking planta ng produksyon sa Tanawan, Batangas. Ang paglulunsad noong taong 2015 ay ginanap sa isang formal na pagtitipon sa lungsod ng Pasay, kung saan ipinakilala ang unang bersyon na may bansag na Scooter of the Future o ang motor ng hinaharap dahil sa taglay nitong programmed fuel injection at enhanced smart power na teknolohiya. Bago ang taong 2015, ang mga Pilipino ay nakadepende pa sa mga tradisyonal na dekambyong underbone o mga lumang uri ng scooter na malakas magkonsumo ng gasolina. Kaya naman ang pagdating ng unang 125cc na may liquid-cooled engine ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa industriya. Sa paglipas ng higit isang dekada, ang modelong ito ay dumaan sa iba't ibang henerasyon at ebolusyon upang makasabay sa nagbabagong panlasa at pangailangan ng mga lokal na riders. Ang unang bersyon na inilabas noong taong 2015 ay nagtatampo ng dual keen eyes na mga ilaw at may panimulang presyo na 87,900 pesos. Pagdating ng taong 2018, ipinakilala ng kumpanya ang ikalawang henerasyon na tinawag na game changer na nagdala na mas matalim na porma, buong LED ng mga ilaw at isang digital na panel meter. Ang ikatlong henerasyon naman ay nilunsad noong huling bahagi ng taong 2022 na nagkaroon ng mga pagbabago sa disenyo ng manibela, mas malapad na gulong at pagkakaroon ng USB charging port sa loob ng lagayan ng gamit sa harap. Ang pinakabagong yugto ng pagunlad nito ay naganap nitong Pebrero 6, 2026 nang ilunsad ng kumpanya ang ikaapat na henerasyon o ang Click 125 version 4. Ang makasaysayang pagunlad ng produksyon ng kumpanya sa Pilipinas ay napatunayan noong buwan ng Abril 2024 nang maabot ng planta sa Batangas ang kanilang ikalawang milyong unit ng produksyon ng motorsiklo. Sinundan pa ito ng pag-localize o paggawa ng mismong makina ng nasabing scooter sa loob ng bansa nitong buwan ng Pebrero 2026 upang mas mapatatag ang supply at produksyon. Batay sa opisyal na datos ng mga distributor tulad ng Premium Bikes Philippines, ang minumungkahing presyo ng standard edition ay nasa 82,400 pesos, habang mas mataas na smart edition naman ay nagkakahalaga ng 86,900 pesos. Sa pagitan ng dalawang uri na ito, ang standard edition ang nananatiling pinakasikat at pinakamabentang variant sa buong kapuluan dahil sa mababang paunang bayad nito sa mga pautang at mas pinipili ng mga karaniwang mamamayan na hindi partikular sa mga modernong sistemang elektroniko. Ang bawat komunidad ay mayroong kani-kanilang grupo ng mga nagmamay-ari ng mga modelong ito na nagpapakita lamang ng malalim na ugat nito sa kulturang Pilipino. Ang pagiging pambansa nito ay pinatutunayan din ng katotohanan na ito ang madalas na inirekomenda ng mga nakatatandang rider sa mga baguhan dahil sa subok na nitong katayuan sa merkado na lumikha ng isang siklo kung saan ang mataas na benta ay nagbubunga pa ng mas mataas na demand sa mga sumusunod na taon. Ang abot kayang presyo o ang pagiging mura ng modelong ito kung ihahambing sa mga katunggali nito ay bunga ng matalinong estratehiya sa pagmamanufaktura at malawakang produksyon ng kumpanya dahil ang mga bahagi ng motor tulad ng frame o balangkas noong Desyembre 2022 at ang mismong makina nito noong Pebrero 2026 ay ginagawa na ng lokal na planta sa Batangas. Malaki ang natitipid ng kumpanya sa mga bayarin sa buwis sa pag-angkat at gastusin sa transportasyon mula sa ibang bansa. Bukod dito, ang paggamit ng isang plataporma ng makina para sa milyong-milyong unit ay nagpapababa sa tinatawag na cost per unit sa ilalim ng prinsipyo ng economies of scale. Ang malaking volume ng benta ay nagpapahintulot sa kumpanya na panatilihing mababa ang kita sa bawat isang unit dahil nababawi naman ito sa kabuuang dami ng produksyon na ilalabas sa mga tindahan.
Ang estratehiyang ito ay nagbibigay daan upang ang mga dekalidad na materyales at advanced na sistema ay maibigay sa mga mamamayan sa halagang hindi lalayo sa mga hindi kilalang tatak na gawa sa ibang bansa. Kahit na itinuturing itong isang matagumpay na modelo, ang seryeng ito ay hindi ligtas sa mga lehitimong kontrobersiya at technical na issue na naging paksa ng diskusyon sa mga sikat na grupong tulad ng Reddit page Motorcycles. Ang isa sa pinakakaraniwang issue na inirereklamo ng mga nagmamay-ari, partikular sa ikatlong henerasyon, ay ang problema sa dragging o ang panginginig ng likurang bahagi ng motor tuwing paalis o habang tumatakbo sa mababang bilis na 10 km bawat oras. Ang isyong ito ay dulot ng hindi perpektong paglapat ng clutch lining sa loob ng clutch bell na kadalasang nararanasan kapag naipunan ng dumi o alikabok ang panggilid na bahagi. Isang lehitimong kontrobersiya rin ang usapin ng hindi pantay na lapat ng mga plastic na pader o uneven fairings kung saan may mga bakas ng puwang o gaps sa pagitan ng mga panel ng motor na lumabas mula sa pabrika. May mga ulat din ang ilang motorista ukol sa bahagyang hindi pagkakapantay ng headlight assembly at ng T-post na nagiging sanhi ng tabinging direksyon ng ilaw sa gabi. Dagdag pa rito, ang sensor ng fuel gauge ay kilala sa pagiging sensitibo na nagpapakita ng pabago-bagong antas ng gas depende sa pagkakatagilid ng unit, habang ang iba naman ay nagpapaalala sa kahalagahan ng regular na pagpapanatili ng coolant upang maiwasan ng biglaang pag-overheat ng makina. Ang mga nabanggit na issue ay hindi naging hadlang upang mapanatili ng modelong ito ang matatag nitong kalagayan sa kasalukuyang merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Sa katunayan, ang seryeng ito ang nananatiling nangungunang puwersa sa kategoryang 125cc scooter na nagpapakita ng mataas na antas ng katapatan ng mga mamimili. Ang malaking bentahe nito ay ang pagkakaroon ng napakalawak na ekosistema ng mga piyesa at suporta. Halos lahat ng tindahan ng piyesa ng motor sa bansa ay mayroong supply para sa modelong ito, at ang bawat mekaniko sa kanto ay pamilyar sa pag-ayos nito. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip sa mga gumagamit dahil alam nila na hindi sila mahihirapan sa pagpapanatili ng kanilang sasakyan. Ang mataas na demand sa mga bagong unit ay nagdudulot din ng magandang epekto sa bentahan ng mga segunda mano, kung saan ang resale value ng motor na ito ay nananatiling mataas kumpara sa mga katunggali nito sa merkado. Ang matatag na suporta mula sa mga bangko at institusyong pinansyal na nag-aalok ng mababang hulugan ay patuloy na nagpapadali sa pagkuha ng unit na ito para sa mga karaniwang manggagawa. Ang isa pang malaking salik sa patuloy na tagumpay ng seryeng ito ay ang malawakang pag-usbong ng industriya ng digital economy sa Pilipinas, partikular ang mga serbisyo ng ride-hailing, pagkain at padala ng mga dokumento o kargamento. Ang mga riders ng mga kilalang plataporma ay malaking porsyento ng nagmamay-ari ng modelong ito dahil sa subok nitong kakayahan sa konsumo ng bawat litro ng gasolina na umaabot sa higit 50 kilometro. Ang malaking spasyo sa ilalim ng upuan na may sukat na 18 litro ay sapat upang maglaman ng isang full-face helmet o mga personal na gamit ng driver, na isang mahalagang katangian para sa mga nagtatrabaho sa kalsada. Ang katatagan ng makina na kayang tumakbo ng mahahabang oras sa ilalim ng matinding init ng araw o pabago-bagong panahon ay naging sandigan ng mga manggagawa upang masiguro ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ang tiwalang ito ng mga commercial riders ay nagsisilbing buhay na patotoo sa mga ordinaryong mamimili na ang unit ay dinsenyo para sa mabigat at matagalang gamitan. Ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang kumpanya ay patuloy na nagiging matindi, ngunit ang estratehikong posisyon ng modelo ay nananatiling mahirap tapatan ng mga kalabang tatak. Bagamat may mga lumalabas na mas murang modelo mula sa mga bagong dayuhang kumpanya, ang bentahe ng pagkakaroon ng malawak na network ng mga opisyal na service center ng Honda Philippines Incorporated sa buong bansa ay nagbibigay ng hindi matitinag na kalamangan. Ang patuloy na pagdadala ng mga makabagong teknolohiyang tulad ng bersyong may smart key sa abot kayang halaga ay nagpapakita na ang kumpanya ay hindi nagpapakakampante sa kanilang unang pwesto sa benta. Ang bawat pagbabago sa disenyo at mekanikal na aspeto ay malinaw na tugon sa mga hiling at puna ng mga lokal na motorista na nagpapatunay ng kahalagahan ng merkado ng Pilipinas para sa pandaigdigang direksyon ng korporasyon. Ang matalinong pamamahala sa supply at ang pagpapanatili ng magandang ugnayan sa mga lokal na dealer ay sumisiguro na ang bawat mamimili ay madaling makakuha ng unit sa tamang halaga.